Yung mga magnanakaw sa pera nyo, tulog pa. Nag-e-enjoy pa. Naka-holiday pa. O tsaka iniisip kung anong panibagong Richard Mille na relo ang bibilhin nila. Sarap naman. Alam nyo yung Richard Mille ngayon, ito ngayon na uso sa kanila. Sabi nga nung iba, Ay, hindi na Rolex. ilan pa bang Richard Mille na relo ang gusto mo? Diba? Diba? Ilan pa bang rest house ang gusto mo? Ilan pa bang Ferrari, Porsche o maging Bugatti ang gusto mo? Nawala ang kabusugan sa ninanakaw mong pera sa bayan. Pong pinakamalaking araw ng budulan. Halalan kasi yun. Kasi- Ano ba? Tsaka masyado naman masakit yung budulan. Gawin mo na lang araw ng linlangan. Linlangan. Yun na ba next countdown natin? O para sa mga Meron- nagbibilang, ilang araw na lang ba? I think 131 days to go before the 2025 midterm elections. Kayo po ba'y nakapag-isip-isip na kung sino ang inyong mga iboboto? Kumpleto na po ba ang listahan ninyo ng 12 senador? Oo, kayo ba'y nakapili na rin sa inyong mga lokal na komunidad kung sino ang mga iboboto nyo? O wala kayong mapili kasi sila-sila din? At Si saka- Gov at si Vice Gov, maging si Mayor at si Vice Mayor, ay magkakamag-anak lang din naman. Sila-sila lang din yan. Mamaya din po may pag-uusapan tayo bagamat maaari pong hindi pa tapos ang mga pag-aaral tungkol dito. Ito hong usapin pa rin po ng party list election ha. Kasi ngayon may mga survey na naman kung sino-sino mga nangunguna dito. But basically po, mawalang galang lang. Yung mga naandyan pong nangunguna, mga ano din naman. Anyway, sige. Hanggang dun lang muna po ako. Mamaya pag-uusapan din po natin yan. Doon ginagawa ng pag-aaral para lang humalantad kung sino-sino ho ba ang mga nasa likod dito mga party list na ito. Kasi po, hindi ho talaga natin po may aalis, may tatanggi. Sorry po, bagong taon. Ito pa rin po yung ating issue. Pero malaki pong kalokohan din tong party list system na ito. Sa totoo lang po, malaking kalokohan, malaking panloloko, at malaking kabastusan sa intensyon ng batas at malaking kababuyan. Ito pong ginagawa nilang ito. Hindi naman lahat pero karamihan po sa kanila. Binaboy na po nila ang sistemang ito at tayo po mga Pilipino, unfortunately, mas makararami po sa atin ang wala pong alam dito at nagpapadala po sa kung ano-ano pong mga pangako at kung ano ho mga propaganda nitong mga grupong ito. But at the end of the day, wala silang silbi sa bayan. Yan po yung aking diretsahang sinasabi. Dahil sa pangyayari po sa PhilHealth, tahimik sila. Naku, Sa naalala. pangyayari sa budget, tahimik sila. Oo. Sa mga advokasya nila, ang dami-dami mga sinasabi pero wala silang ginagawa. Dahil after all, pagkatapos po ng halalan, sila po ay miyembro ng pinakamalaking sindikato sa bayan na ito. Aray, bato-bato sa langit. Okay. Ang tamaan kayo yun. Ako naalala ko Sige. tuloy yung Think About It segment mo dati. Tama ba? Ang title ay Busilak na Binaboy? Yun ba yun? Yung tungkol sa party Okay. list system? Sige, so nangako kinakailangan ako mo ng na- kahinahunan. Pero, alam nyo... May ilang oras ka pa para maging mahinahon. Hindi, kaya pa natin naman po itong baguhin. No? Kung tayo po lamang ay magkakaisa, ay bahala sila. Magalit sila kung magalit silang lahat. Isa sa tayo dito, True FM po lamang tayo dito. Di ba? Kasi may mga nagmensahe rin sa akin kahapon. Kesyo, gusto daw po makipag-connect kay Ma'am Cielo Magno, kesyo ganito. Sabi ko, alam niyo ang pinakamagandang gawin niyo? Maglabas kayo ng public statement condemning itong mga pangyayaring ito. Wala magagawa yung magme-mensahe ka kesyo. Hindi po. Kung mga grupo kayo, maglabas kayo ng inyong sentimiento para matigil na itong pang-aabusong ginagawa ng mga taong ito. Otherwise, tahimik lang po tayong lahat. Hayaan po natin sila. Ubusin nila ang perang pinaghihirapan natin. Sabi nga ni Ma'am Cielo kahapon, tax ng ina nyo, bantayan ninyo. Bakit parang galit ka sa akin? Wala naman akong kinalaman sa pagpapasa ng budget. Ha? Anyway, sige O, muna. pampakalma ka muna dyan. Ha? Isang Boss Max muna. Hindi ikaw na mag-commute ngayon. Totoo. hindi pa. Oo. Sa mga nakikinig siguro. Ikaw na ang patuloy na magtrabaho kahit holiday. Yan, yung gwardiya nga nakita ko 'di ba? Tuloy-tuloy yung duty nito, namumugto na yung mata. 'Di ba? Sa puyat niya. More May than choice ba 15 siya? Wala hours. naman Sa totoo lang po, 'di ba? Habang naghihirap kayo nakikinig ngayon ng mga taxi driver sa amin, yung mga magnanakaw sa pera nyo tulog pa.
Nag-enjoy pa. Naka-holiday pa. O tsaka iniisip kung anong panibagong Richard Mille na relo ang bibilhin nila. Sarap naman. Alam niyo yung Richard Mille ngayon, ito ngayon na uso sa kanila. Sabi nga nung iba, Ay, hindi na Rolex. ilan pa bang Richard Mille na relo ang gusto mo? Diba? Diba? Ilan pa bang rest house ang gusto mo? Ilan pa bang Ferrari, Porsche o maging Bugatti ang gusto mo? Nawala ang kabusugan sa ninanakaw mong pera sa bayan. Sorry po. Si Christian nakita mo. Itong batang ito, lati pahinga to Oo, dire-diretso rin ang duty pero mukhang niya. kahiyang, Ha? Okay. Kahiyang ang puyat. Ngayon, sa totoo lang po, nagle-labor din ako ngayon. O sige, ano na pag-usapan niyo ni Ma'am Shelo? Oo, yung bahagi din ng mga inilagay doon sa program appropriations, talaga naman din pong may mga, kumbaga, may mga proyekto na hindi po ganun ka-importante, pero may mga importanteng proyekto sa kapakinabangan ng bayan. Halimbawa, yung mass transport system, train system natin. Hindi ba nga nung huli po ng mga pagdinig sa budget, naungkat na wala palang ibinigay na pondo para doon sa mga foreign assisted projects. Gaya ng ito, yung subway. In fairness to naman, maraming kontrobersya dyan, pero sino bang ayaw na meron ka masasakyan na tren? Magmula dito sa may bandang Congressional Avenue, Mindanao Avenue, papunta ng airport. Hindi po ba? Importante ito. Pero, nagkaroon ng delay na naman kasi yung pong umutang ka ng pera, pag umutang ka kasi sa World Bank, umutang ka sa JICA, umutang ka sa JBIC, umutang ka sa Korean Bank, pag umutang ka dyan, parang nag-housing loan ka, may equity ka. Ang gobyerno, meron siyang counterpart. Para saan yung pera? Una, para doon sa mga road clearing, sa mga nakatirang mga squatters, yung relocation, right of way. Yun po yun. So, kapag wala yun, hindi po matutuloy yung proyekto. Opo, kapag wala yun, madidelay yung proyekto. Ilang proyekto ito? Tsaka napag-usapan natin yung flood control, na tinanggalan din po nila ng counterpart. Kaya ngayon, dadaan tag-init, okay, tandaan nyo, pag bumaksak na naman ang malakas na ulan, mas grabe ang baha sa Metro Manila. Dito po sa mga flood control projects na hindi na po umusad. Okay, eto muna tayo bago tayo mag-short break, baby girl, Okay, ngayon na ba tayo magbe-break? Sige daw, sabi ng producer. Oo, kailangan na. Pasensya na. Ituloy mo na lamang yan mamaya. Pero eto Opo, MRT7. Magmula 20 taon na mahigit pero mukhang may problema na naman sila. Ito ho yung galing sa North EDSA, okay, papunta ng San Jose del Monte, Bulacan. Ikaw at ako, Rom Ortigas, gagasta pa ng kalahating bilyon para lamang sa kukunin ng gobyerno ngayon ng ilang mga mag-aaral doon sa alteration ng plano. Por Diyos, por Santo Panginoon Diyos. Opo, sige. Sa gitna niyan, palapakan natin po yung bansang yung South Vietnam, yung Ho Chi Minh. Opo, yung dating Saigon. Dalawa kasi yan, North at South, diba? Yung Ho Chi Minh, alam niyo ho, papaunlad pa lang sila practically. Pero naunahan pa tayo ng kanilang metro train. Sabi ko sa inyo. Matagal din sa kanila doon, Ang dami ding revisions, pero my gosh. Sana all. Naunahan pa tayo sa pagbubukas. Oh my God. Meron naman tayo na in place, di ba? Na andyan na po LRT1, LRT2, andyan na po yan, no? MRT3. Pero yung kanila pong doon, yung kanilang main metro system ngayon, naunahan pa tayo. Kita nyo yan? Okay? Sandali lang po.